Magandang araw po muli sa inyong lahat at pinagpalang Miyerkules de Ceniza, pinagpalang umpisa ng Kwaresma po sa inyong lahat. Gusto ko din po kayong i-greet na Happy Valentine's Day. Ang tanong ko po, ano po ang regalo nyo sa inyong mga Valentines o sa inyong mga minamahal? Sabi po nila, merong mga hindi dapat iregalo sa araw ng Valentine's. Alam niyo po ba? Tandaan niyo po ang mga ito. Huwag ka daw magbibigay ng fresh flowers. Bakit? Malalanta daw po ang pagmamahalan niyo. Huwag po kayong magbibigay din ng stuffed toys. Bakit? Titigil po ang inyong pag-iibigan. Di ba? Stuffed toys. Huwag din po kayong magbibigay ng lobo. Bakit? Puputok daw at mawawala na parang bula ang inyong iniibig. Huwag din po kayong magbibigay daw ng chocolate. Bakit? Malulusaw daw po ang inyong pagmamahalan sa bawat isa. Hindi na po ito maibabalik. Huwag din daw po kayong magbibigay ng fake flowers. Gawa po sa plastic o papel. Bakit? Kasi kung plastic, magpaplastikan lang daw po kayo. Kung naman pong papel, meron daw pong ibang papapil sa inyong relasyon. Huwag din daw po kayong magbibigay ng fake jewelries. Bakit? Kasi kukupas daw po ang inyong pagmamahalan. Magiging peke din kayo sa bawat isa. Huwag din po kayong magbibigay ng pera o kaya naman po ng alahas. Meron pong iba na magnanakaw dyan, kukuha dyan. Ano pa po ang magandang iregalo sa panahon ng Valentine's? Ito po. Dasal, panalangin. Hindi po aksidente na sa araw na ito ay tumama at dumapo ang araw ng mga puso sa araw ng paglalagay ng abo sa ating mga ulo. Ano po ang pinapaalala ng Diyos sa atin? Ano ang mensahe ng Panginoon sa atin? Bakit sa petsa ng Ash Wednesday ay doon din natin celebrate ang Valentine's Day? Unang-una, tandaan niyo po, you cannot have Valentine's without Lent. Dahil tingnan niyo po yung spelling ng Valentine's, sa gitna po, nandoon ang Lent. Di ba? Valentines. Anong ibig sabihin nito? Na sa gitna ng ating pagmamahalan, pinapaalala sa atin na wag nating kalimutan ang Diyos. Napakarami sa atin na nagmamahalan, may ugnayan, may relasyon. Sino ang unang-unang nakakalimutan natin? Ang Diyos. Masyado tayong focus sa bawat isa. At kung minsan nga nawawala yung focus sa bawat isa dahil nagkakaroon na ng focus sa trabaho, focus sa mga ginagawa, focus sa mga panaginip, sa mga pangarap, sa pera, etc. Whatever it is. Nasaan sa ating ugnayan, sa ating pagmamahalan, sa ating relasyon ng Diyos? Nahuhuli. Kaya naman maraming relasyon, maraming ugnayan ang nasisira, ang nagkakahiwalay, ang hindi na nagsasama, hindi nagtatagal. If you want your relationship to be successful and meaningful, God must be at the center. Because we have to remember that God is love. At tayong mga tao, ginawa niya mula sa kanyang pagmamahal. Kaya nga, pag nakakalimutan natin ang Diyos, ano talaga nakakalimutan natin? Nakakalimutan na nating magmahal. Para saan po ang Kwaresma? Ito'y paalaala na tayo ay galing sa Diyos. Ang umpisa ng Kwaresma ay paglalagay ng abo sa ating noo. Anong sinasabi nito? Isipin mo, tao, na ikaw ay lupa lang. Pero dahil sa pagmamahal ng Diyos, ang lupa na ito ay nagkaroon ng katawan, nagkaroon ng buhay, nagkaroon ng hininga. Hindi ba natin yan papasalamatan sa Diyos? Pag lumalayo tayo sa Diyos, hindi lang nawawala ang ating pagmamahal, kung hindi pa unti-unti din tayong namamatay. Mga kapatid, tayo ay pinapaalalahanan na palaging magbalik loob sa Diyos. Para saan? Para din sa atin. Para magkaroon tayo muli ng panibagong buhay, panibagong lakas. Pero ang tanong, paano ba natin gagawing mas makabuluhan ang ating pagmamahalan? 4 na bagay po.
Wag lang po tayong magbigay ng mga regalo. Sa araw po na Ash Wednesday na nahulog din sa Valentine's. Ano po ang paalaala sa atin? Hindi lang po magbigay ng regalo, pero bigyan natin ng pansin ang ating trato sa bawat isa. Aanuhin natin ang regalo kung iba naman ang ating trato sa bawat isa. Hindi po ba? Walang kwenta, walang kabuluhan ang mga regalo. Kung iba naman ang iyong pakikitungo sa iyong kapwa o lalong-lalo na sa iyong minamahal. Kaya nga po, ano ang gagawin natin para maging mas makabuluhan ang ating pagmamahal sa iba at pagmamahal sa Diyos? 4 na magandang regalo ngayong pong Valentine's at umpisa ng Kwaresma. Una, pagiging totoo, honesty. Imbis na bigay po kayo ng bulaklak, ng rosas, ano pong ma-appreciate ng ibang tao? Ano pong hinihintay ng Diyos sa atin? Yung maging totoo lang tayo. Be honest. Anin mo yung nagbibigay ka ng bulaklak, pero pagkatapos naman ay meron kang tinatago. Tandaan niyo po mga kapatid, that the foundation of any relationship is honesty. Hindi po magtatagal ang pagmamahal kung merong nagsisinungaling. Because what is lying really? It is concealing. It is hiding. At alam niyo po, walang lalago kung merong kang tinatago. There can never be any growth when you are closed. Hindi po lalago din ang pagsasama kung merong pong nagsisinungaling, kung merong nagtatago. Di po ba napakasakit sa relasyon pag merong nagsisinungaling? Napakasakit para sa iba pag nalaman nila na sila pala ay pinagsisinungalingan ng kanilang minamahal. They feel betrayed. Yun po yung isang pinakamasakit na karanasan. Ano yung mararamdaman nyo kung habang kumakain, tinatanong mo yung asawa, masarap ba? Sinasabi naman niya, oh, masarap. Pero malalaman mo doon sa iyong biyanan, nirereklamo pala yung iyong niluluto. Ano po ang iyong mararanasan, mararamdaman? Kung hinahalikan mo yung iyong asawa, pero pag nakatalikod ka, pinupunas yung pisngi kung saan mo siya hinalikan. Sakit, hindi po ba? Wala pong nag-i-enjoy, walang masaya pag pinagsisinungalingan ka. At nasasaktan din ng Diyos pag hindi tayo nagiging totoo sa Kanya. Dahil wala naman po tayong maitatago sa Diyos, hindi po ba? Ano po ang panalangin? Ang panalangin ay ang pagbubukas ng ating isip at puso sa Diyos. Ano pong ibig sabihin nun? Maging totoo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng ating pagdarasal. Isang magandang regalo na maibibigay mo sa iba at sa Diyos. Magiging daan para lumalim ang ating relasyon ay ang pagiging totoo. Practice being true, be honest with our relationship. Pero pangalawa, magbigay po tayo ng oras. Imbis na magbigay ka ng chocolate, ano ang hinihingi sa iyo ng iyong mga minamahal? Bigyan mo lang sila ng panahon. Ano po ang pinakamahalagang kayamanan natin dito sa mundo? Oras. Kaya nga ang kasabihan ay time is gold. Bakit kayamanan ng oras? Kasi hindi niyo po maiipon yan. We can only spend time. At pag nawala po ang oras, hindi mo na maibabalik. Grasya ang oras. Ang binigay ng Diyos sa iyo dito sa mundo, yung iyong hininga at oras. At lahat po tayo, meron lang pong limitadong oras dito sa mundo. Tandaan po natin yan. Hindi po tayo forever na buhay dito sa mundo. Kaya nga nakakalungkot na alam na natin na sandali lang ang oras natin, sinasayang pa natin sa pagkakasala, sinasayang natin ang ating panahon sa pagbibigay ng sakit ng loob sa ating mga minamahal. Nalulungkot ang Diyos, nasasaktan ng Diyos. Binigyan niya tayo ng buhay, pero paano natin sinusuklian ang Diyos sa kanyang kabutihang loob? Sa pamamagitan ng pagtataksil sa Kanya, sa pamamagitan ng pagkakasala. Isa lang po ang nais ng ating mga minamahal at ng Diyos. Bigyan mo lang sila ng oras at panahon. Spend quality time with them. At pag binigyan mo sila ng oras, be present. Hindi naman po ibig sabihin na pag nandoon kayo, katabi nyo sila, ay binibigay mo na talaga ang iyong sarili. Alam po natin yan, hindi po ba? Minsan nandoon ang iyong katawan, pero ang iyong isip, ang iyong kalooban, ay wala. Ito ay naglalakwat siya.
Yan po ay pagkakasala din. Hindi natin binibigay ang ating atensyon, ang ating buong sarili sa ating mga minamahal. Hati tayo. Remember, my dear friends, that when you give your time, you give your love. Gusto mong ipakita, paramdam ang iyong pagmamahal sa pamamagitan ng pagbibigay ng panahon at atensyon. Pangatlo, pagpapatawad. Ang panahon ng Kwaresma ay panahon na kung saan tayo'y pinapatawad ng Diyos. Pero hindi tayo mapapatawad kung hindi tayo nagsisisi. Ang panahon din po ng Kwaresma ay panahon din ng pagpapatawad sa ating mga minamahal. Bakit kailangan mo magpatawad? Para hindi maging mabigat ang iyong puso. Hindi nyo naman po kailangan ilagay sa iyong kalooban yung mga ginawang kasalanan ng iyong mga minamahal. Imbis na magbigay po kayo ng lobo, ang magandang bigay ay pagpapatawad. Dahil pag nagpatawad ka, ano po yung karanasan nyo? Di ba napakagaan ng iyong kalooban? Kahit na hindi pa nagsisi yung nagkasala sa'yo, patawarin mo na. Yung pagpapatawad mo, para sa'yo yan at para din sa iyong minamahal. Tandaan nyo po, mahirap magmahal na may galit ka sa iyong puso. Napakahalagang aral po nun. It is difficult to love with anger in your heart. Ang panahon po ng Kwaresma ay panahon ng paglilinis, pag-aalis ng sama ng loob, pag-aalis ng inis at galit sa ating mga kaisipan. Hindi po magiging masaya ang ating mga ugnayan at relasyon habang meron tayong iniipit, iniiwan na galit. Kung ang Diyos marunong magpatawad, tayong mga anak niya, tayong mga ginawa niya, sana sundan din natin ang halimbawa niya. Bigay niyo pong regalo yan sa iyong sarili at sa inyong mga minamahal. Magpatawad ka. Forgive. Pang-apat at kahuli-hulihan, pagbabago. Conversion. To be renewed. Hindi po magtatagal ang isang relasyon kung pong walang nagbabago. Dahil pag hindi kayo nagbabago, isang ibig sabihin lang nun, patay na kayo. What should be our aim? What should be our objective? To be better today than yesterday. Yan po yung magandang layunin ng bawat isa sa atin. Improvement, development, pagiging mas mabuti kung sino ka ngayon kaysa sa kahapon. At yan po yung problema na napakarami sa atin. Ang pagbabago sa atin hanggang nais lang, hanggang salita lang. At pag ang pagbabago ay hanggang sa iyong isip lang at wala naman talaga sa iyong kalooban at hindi nakikita yan sa iyong kilos at gawa, nagbabalat kayo ka, nagiging peke ka, nagiging hipokrito ka, yan ang kinamumuhian ng Diyos. Alam ko po mahirap ang pagbabago. Sabi nga, the longest journey is from the head to the heart, from the heart to our hands. Pero posible po yan kung tayo'y hihingi at magpapatulong sa Diyos. Sana hindi lang tayo hanggang sa isip nagmamahal. Sana hindi lang tayo hanggang sa bibig umiibig. Pero mag-umpisa sana ang tunay na pagmamahal at pag-ibig sa ating puso at sa pagbabago ng ating kalooban. Meron nga pong isang kwento, nung minsan daw isang pare, siya po ay sumakay ng bus, papunta po sa kumbento ng mga madre. Siya ay magmimisa at maglalagay din ng abo sa kanila. Habang siya ay naglalakad, papunta sa kumbento ng mga madre, siya po ay hinold up. Tinutukan siya ng kutsilyo, itong lalaki, sabi, sa akin ang gamit mo, bigay mo sa akin pitaka mo. Ito pong pare, sabi, pasensya ka na, sakto lang yung pera ko, pamasahe. Wala talaga akong pera. Sabi po nung nag-hold up, ano yung bag mo? Bigay mo sa akin. Labas mo yung gamit. Pinakita po ng pare yung gamit. Pang misa, stola. Ay, pare po pala kayo. Sabi po nitong nag-hold up. Father, ano po yung nalagyanan nyo? Silver. Ito ba? Sabi po ng pare. Diyan ko nilalagay yung abo ko. Ash Wednesday kasi ngayon, nalagyan ko ng abo yung mga madre. Ganun po ba? Sabi po nung nag-hold up. Pasensya na po, Father, Katoliko din po ako. Pwede niyo po ba akong lagyan ng abo ngayon? Sabi po nung nag-hold up. O sige, sabi naman po ng pare. So, doon po sa kalsada, habang siya po ay hino-hold up, kumuha po ng abo, pinahiran itong hold upper, at sinabihan siya, pinakalakas-lakas niya, magsisi ka at maniwala sa mabuting balita. Nag-amen naman po itong hold upper. Pagkatapos bigla-bigla, umalis. Pagkatapos magpasalamat. Nagdadasal daw po itong pare, sana
naunawaan niya, naintindihan niya yung aking sinabi, yung aking dasal, na magsisi at maniwala sa mabuting balita. Mga kapatid, aanuhin mo ang pag-iibigan kung paulit-ulit na lang sa kasalanan, sa pagkakamali, sa paggawa ng hindi mabuti. Isang magandang regalo para sa ating mga pamilya, para sa ating mga minamahal, ay yung kahit nakakaunti, baguhin mo yung iyong masamang ugali. Ano bang ninanais ng Diyos sa atin? Basahin niyo po ang Biblia. A contrite and humble heart, O God, you will not spurn. Kung merong isang bagay na hindi matatanggihan ng Diyos, ay isang puso na nagsisisi at nagpapakumbaba. Mga kapatid, ito mga magagandang regalo na pwede nating ialay sa Diyos sa bawat isa. Ang pagiging totoo, ang pagbibigay ng oras at panahon, ang pagpapatawad at kahuli-hulihan, ang pagbabago ng ating kalooban. Hindi lang sana ngayon natin ibigay at ialay ang mga regalong ito, pero gawin nating ugali, gawin nating habit. Sabi nga, 4 minutes is an idea, 4 days is an attempt, and 40 days is a habit. Bakit tayo merong Kwaresma? Para sa pang-araw-araw na paulit-ulit na ginagawa nating mabuti ay maging ugali natin at maging parte ng ating pagkatao. Walang kahulugan, walang kwenta. Kung hanggang isip lang ang mga mabubuti na alam natin, magiging mas makabuluhan kung ating ipapakita at ipaparamdam sa iba. Ang kapatid, naway mag-ugat ang mabuting balita hindi lang sa ating isip, kung hindi sa ating puso, at ito ay mamunga ng kabutihan at kabanalan sa ating lahat. Itong ating dasal at dalangin ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Minamahal